What's up mga pops? So for today's video, meron na naman tayong ganap. And we're back into a familiar place. Eto, meron tayong pupuntahan for another vlog. And then, syempre kasama pa rin natin si Babes. Pero hindi na siya magreklamo kasi eto siya. Si Babes. Whoa! Hindi na mapapagod si Babes maglakad. So eto na. So ayun, nakalampas na tayo ng immigration and walang masyadong before sa before actually muna detail muna kung saan tayo pupunta. Papunta tayo ng Bangkok, Thailand. And this is part of our 50th birthday celebration. Woo! So, samahan niyo ako mga paps and para i-celebrate natin ang ating 50th birthday na may travel. Before nga pala, sa part ng ating itinerary for this travel is Bangkok and then going to Vientiane, Laos and then going to Hanoi, Vietnam all the way to Ho Chi Minh City, Vietnam. So be sure to follow yung ating magiging travel series about that. So, ngayon, dati kasama natin si Babes, ngayon ay solo travel tayo for our 50th birthday. Whoa, half century old. And then, kung hindi niyo pa napanood yung travel natin last with Babe sa Singapore and Malaysia, be sure to click the link yung Singapore, Malaysia travel vlog natin, travel cities natin. And then, sa ngayon, nag-bus lang nga pala tayo mula Cavite. And then we tried Ubi Express. And then gagawin ko na lang ng separate vlog. Or I think parang wala pa yata akong YouTube Shorts. So gagawin ko siguro YouTube Shorts yon. And then i-share ko doon kung anong experience using the Ubi Express. First time natin mag-Ubi Express from residence from Cavite all the way to the airport. Kung anong worth ba siya, okay ba siya. Sige. Sa ano na lang sa ibang sa separate na lang na vlog or sa shorts. So kanina pagdating natin, dumiretso na kaagad tayo sa check-in counter. Wala tayong dalang baggage na check-in baggage. Hand carry lang, ito lang hand carry. Isang hand carry lang natin, light travel lang tayo. So, ang naging procedure lang ay tuloy sa document check. After ng document check, ayun, makukuha na ang boarding pass. And then, may option na kayo na dumiretso na sa IO. Pero tayo, maaga pa naman, kaya nag-heavy snacks na lang sa Burger King. And then, after that, yun na nga, nakipagsapalaran na tayo sa IO at although hindi naman masyadong mahaba ang IO, so mga ilang 1 minute lang siguro na nakatayo, and then pikat na agad yung next IO. And then super kaba with all the preparation na ginawa ko sa mga documents. Ang nangyari, wala lang, ang sinabi lang nung tanggal ang eyeglass, tanggal ang ID, tanggal na kasi dati pa tawa lang, hindi na ako naka-cap. And then tingin sa camera, tapos nung pag-check niya sa system, nahanap niya yung QR code ng e-travel. Sabi ko, wala namang QR code ng e-travel. Sabi ko, walang binigay. Ang meron, eto lang, nakalagay incomplete sa kaya yan lang ang screenshot ko. Sabi niya,
Incomplete talaga yan. Hindi ka talaga makakuha ng ano, hindi ka makakakuha ng QR code kasi hindi natapos yung procedure. Sabi ko, I thought incomplete siya dahil hindi pa complete yung travel. Sabi niya, hindi dapat may lumabas na na QR code. So, pina-atras niya muna ako doon sa bandang harap niya. Pina-atras ako beyond doon sa line. And then gumawa ulit ako ng bagong QR code. Hindi naman gumawa. Parang, excuse me. Meron kasi nakalagay dito, view or manage. So, kinilik ko na lang yung manage para diretso-diretso ko na yung mga na input ko ng mga info about sa travel like accommodation, kailan ang dating, and so on. So, madali ko na rin din na-generate yung QR code. After nun, bumalik lang ako sa kanya. Wala masyadong mapila. Bumalik ko siya. Nung bumalik ako sa kanya, ang tanong niya lang, kailan ang balik? And then, hindi ba ako connected sa government of any kind? Sabi ko hindi. So sabi niya, bilis. Hindi mo lang tinanong anong work, saan ang accommodation, ano ang itinerary. Sabi ko. Pero iba pa rin talaga yung masyado kang over-prepared. Pero better be prepared than kulangin ka. Doon lang talaga ako nagkamali doon sa e-travel na akala ko, yun na yun. Nawala sa isip ko na QR code pala dapat i-generate para namang first time. Anyway, yun lang ang tinanong. And kung may magtatanong, ano ang aking travel profile? Meron na tayong dalawang out of the country. Yun na nga yung Singapore, Malaysia natin. Kung hindi nyo pa napanood, so meron tayong series about that. And then ang sa source of income naman, meron tayong business. Yun na nga, makita nyo rin naman sa vlog ko yun. Kung nasubaybayan yung ibang vlog about sa ating pet supplies and accessories. Yon. And then, wala lang tinanong pati mga bank account or magkano dala mong pera. Wala. As in, wala. Ang tanong lang talaga, kailan ang balik? And hindi ba connected sa government? Yun lang. So, I'm so happy. And sumakses tayo sa ating 50th birthday. And siyempre, kasama pa rin natin si Babe. Whoa! So, ang flight pa lang naman natin ngayon ay 11 p.m. 10:25 ang boarding time. Okay. And then, expected time arrival sa Bangkok ay 2 a.m. So, diretso na tayo sa hotel nun. We will be staying at Khao San Road. And, syempre, bago tayo mag-check-in, check muna natin ano ang ganap sa Khao San Road. Woo! Party, party! Okay. See you later! What's up mga paps? Finally, we are here at Suvarnabhumi Airport. So, mabilisan na lang tayong labas natin at diretso na tayo sa Khao San Road para mag party and medyo natagalan kanina sa immigration o yung pila. Akala ko mabilis lang yung katulad sa Singapore na digital scan na lang. Pero dito, mano-mano pa rin. Pero madali lang naman kasi yung pila lang talaga ang nagtagal. Pero yung sa mismong IO, mabilis. So, see you later at Khao San Road. Happy birthday! It's my birthday today! Happy birthday! Yeah, cheers! Today. Happy birthday! My birthday today. I'm 50 years old! Yeah! Yeah, so young! I'm old!
So, wrap up na. Dito na ako sa hostel. And then, one bottle lang dun just to celebrate my birthday. And then, pahinga na. And then, it's already 5 a.m. and then 7 a.m. or 8 a.m. mag-start na ako ng tour. Yun, bukas tayo. Chao Phraya River. So, salamat sa lahat ng mga nakiselebrate sa akin. Thank you mga papsi and mga mamshis. Love you all.